Mabilis ang balita mga tol, Mario Barrios nagsalita na kung bakit siya ang napili ni Manny Pacquiao. Ito ang buong sinabi ni Mario Barrios na parang may pagdududa. Sinabi niya noong una, natuwa ako dahil alam ni Manny Pacquiao kung sino ako, na gusto niya pala akong makalaban. Sa totoo lang, malaking karangalan yan para sa akin pero naguguluhan din ako. Di ko alam kung respeto ba ito o kabastusan. Kasi ako talaga ang pinili niyang labanan. Pero sa bandang huli, naniniwala ako na maganda ito para sa boxing. Ayan mga tol, bagamat may alinlangan si Barrios sa motibo ni Manny Pacquiao kung bakit siya ang pinili, malinaw na buo pa rin ang kumpiyansa niya bilang champion. Sinabi pa ni Barrios kung sinusubukan ni Manny Pacquiao na gumawa pa ng history kahit legend na siya sa sports. Bilang kapwa mandirigma, nire-respeto ko pa rin yon. Pero tandaan, ako pa rin ang champion at may dahilan yon kung bakit nasa akin ang titulo. Ayan mga tol, matapang ang naging payag ni Mario Barrios. Sa kabila ng respeto na pinapakita niya kay Pacquiao, ramdam din ang hamon at kumpiyansa sa kanyang sarili. Pero tandaan natin, si Manny Pacquiao ay hindi basta-bastang pangalan. Ang bawat banggit sa kanyang pangalan ay may bigat, kaya kung may bagong henerasyon na champion na gustong gamitin ang pangalan niya para sa ingay o kredibilidad, dapat patunayan muna ito sa ring. Kaya abangan natin ito sa July 19 mga tol, papalapit ng laban. Sa iba pang balita, ayon sa ulat ng Ring Magazine, maghaharap na si Brian Norman at Devin Haney. Dedepensa ni Brian Norman ang kanyang WBO welterweight belt at target ang laban sa November sa Riyadh, Saudi Arabia. Tatangkain ni Devin Haney na masungkit ang ikatlong division at ito ang unang laban niya sa 147. Huling laban ni Devin Haney kontra Jose Ramirez kung saan nagpakita ng isang napaka-boring na laban dahil kakaunti ang tumamang suntok sa buong 12 rounds. Welterweight ang laban na ito pero tumimbang lang sila parehas ng 143 pounds. Kaya ngayon pa lang mapapalaban si Haney sa tunay na 147 pounder at isang champion pa. Si Norman naman ay nagpakitang gilas matapos maghatid ng isa sa pinakamagandang knockout ngayong 2025 laban kay Jin Sasaki sa Tokyo, Japan noong nakaraang linggo. Impressive ang panalo at kandidato ito sa knockout of the year. Pero sa kabila ng nakakatakot na knockout, hindi naman natakot si Devin Haney sa lakas ng kamao ni Brian Norman dahil inaasahan pa rin ni Devin Haney na maging 3-division champion na siya. May kartada ngayon si Haney na 32 wins, 15 knockout, wala pang talo. Binawi ang isang talo niya kontra Ryan Garcia dahil nagpositive sa bawal na gamot. Sa iba pang mainit na balita, Conor Benn versus Chris Eubank, kasado ng rematch ngayong September 20 sa London. Magandang abangan ito kung makakabawi pa si Conor Benn na markahan ang malinis na kartada dahil sa pagkatalo kay Eubank. Sa iba pang mainit na balita, Jake Paul matapos ang panalo kay Chavez Jr. na hindi naman sumusuntok, hinamon agad ni Jake Paul itong si Gilberto Ramirez na may hawak sa WBA and WBO Cruiserweight belt. Hinamon din ni Jake Paul itong si Gio Petaya ng Australia. Binanggit din ni Jake Paul ang pangalan ni Tank Davis. Loko talaga itong si Jake Paul mga tol dahil hinamon pa si Tank Davis na napakaliit ng timbang. Nag face to face na rin kaagad si Jake Paul at Zurdo Ramirez. Mukhang mapapalaban na si Jake Paul sa isang tunay na champion. Pero tingin ko mga tol, hindi pa rin kakayanin ni Jake Paul itong si Ramirez. Lalo na si Gio Petaya na napakalakas ng suntok. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.